Pumunta nga pala kami sa dagat guys para kumuha ng mga pwedeng ipang ulam. At hindi namin inaasahan iba't ibang lamang dagat ang makikita namin dito. Bali mag-aalas 5 ng hapon na sumunod kami kila Tia. Medyo nahuli kami ng konti kasi hinintay pa namin sila Utoy. Dito muna kami dumiretso sa bahay nila Tia sa Barangay Tuhian. Yung mga motor kasi namin dito na lang namin iiwan. Tapos pinauna na kami nila Tio papunta sa tabing dagat. Susunod na lang daw sila kasi magtitiba pa ng saging. Bumili din kami ng ilang pirasong chichirya para may kainin kami habang naglalakad. Pagbungad pa lang sa amin ng dagat ay kitang-kita na talaga na napakalaki ng low tide. Bali ilang araw lang yatang ganito kaya susulitin na namin. Medyo maputik nga lang sa bandang tabi kaya naghubad na kami ng tsinelas. Daanan kasi ito ng tubig at pinakang lalauna. Kaya ang ginawa na lang namin ay doon kami dumaan sa pinakang agusan ng tubig. Mas matigas ang buhangin dito kasi nakakalkal na. Mukhang medyo alanganin na nga lang itong plano namin. Sa mga oras kasi na to ay palubog na yung araw. Pero bago tuluyang lumubog yan ay mangunguha muna tayo ng mga hibasan. Para naman mamaya or bukas ay meron tayong pang ulam. Pero sila Tia ay galing na dito kahapon. Di nga lang tayo nakasama kasi meron tayong ginawa. Kaya ang sabi namin ay sa susunod na lang kami sasama. Yun nga lang ay medyo ginabi na kami. May mga pasok pa kasi yung pinsan ko kaya hinintay pa ni Tia. Tapos si Tio naman ay may pasok din sa trabaho. Pagdating nga namin dito sa dagat ay sinalubong agad kami ng maraming salungo. Kaya eto ang naging dahilan kung bakit lilipat kami ng pwesto. Kapag mas malalim kasi yung tubig ay mas marami din yung salungo. Kaya mas pinili namin na pumunta sa mas mababaw. Dito na kami utay-utay nakakuha ng mga balakwit. Tabi-tabi nga lang sila guys kaya sunod-sunod din yung pagdampot natin. Kapag ganito talagang hibas guys na nagsisilabasan sila. Pero hindi lang naman balakwit yung nakukuha natin. Marami din kasi dito yung tinatawag na susundalaga. Mabilis lang din sila makita kasi nakadikit lang sa bato. Mas marami lang talaga yung balakwit kaya yun kadalasan yung nakukuha natin. Halos kakasimula pa lang namin pero nasa 30 piraso na agad. May mga iba't ibang uri din kami ng laman dagat dito guys na nakikita. Pero dahil hindi naman tayo masyado familiar kaya hindi natin ginagalaw. At sa puntong ito ay dumating na sila Tio. Bali may dala nga pala siyang pangilaw kasi yun talaga yung plano namin. May dala din naman tayo ang kaso nga lang ay sila Uto yung wala. Kaya baka hindi na rin tayo sumama sa gagawing pangilaw. May mga nakuha din kami ditong umang nakahawig talaga ng balakwit. Medyo nakakalito kung hindi talaga sanay. Tapos inaya kami ni Tio sa mas malalim. Dito daw kasi sa mababaw ay naubos na kasi marami nangunguha. May point naman si Tio kasi dito yung unang mauubos kesa doon. Ang problema nga lang ay baka mabasa yung suot namin. Wala pa naman kaming extra damit na pwedeng ipampalit. Kaya dito na lang muna kami nagtiyaga kasi may nakukuha pa naman. Sobrang gaganda nga ng batuhan dito na pwedeng pag-ilawan. Sa ngayon nga ay mas lalo pang lumalaki yung low tide. Kaya paniguradong dito sa pwesto natin ay mas lalo pang liliit ang tubig. Tapos sila Utoy naman ay tinesting biyakin yung tinatawag na katmon. Nakakain naman talaga yung ganito, takot nga lang sila. At may mga laman dagat pa kami ditong nakita na medyo nakakatakot. Nung oras na lumiit na yung tubig guys ay nakapunta kami dito sa ibabaw ng mga batuhan. Itsura pa lang neto hindi talaga mawawala ng isda. Puro malalapad na bato kasi to tapos may mga butas. Ramdam na talaga namin yung pagsapit ng gabi kasi may dumaan ng mangingilaw. Pero kami dito ay tuloy-tuloy lang sa pagkuha. Medyo kita pa naman ng konti yung ilalim ng tubig. At yung asawa ko ay ginamit na yung flashlight na dala namin para daw habang papunta sa tabi madagdagan pa. Bali sila Tio at Tia ay may iwan pa dito. Mangingilaw pa sila at hindi tayo makakasama. Wala kasing kasabay sila Utoy pabalik sa bahay. Di pa kasi nila kabisado tong lugar kasi first time pa lang makapunta. Medyo marami yung nakuha namin mag-asawa at sakto lang pang ulam. Tapos yung mga nakuha ni Tia ay binigay nilang kila Utoy. Kukunti kasi nakuha nila at hindi pa masyadong sanay. Tapos pagbalik namin dito kami dumiretso sa isang puso. Sobrang puputi kasi ng mga paa namin kaya naghinaw muna kami. Pagkatapos nun ay umalis na din kami para magbiyahe. At may nadaanan kaming isang bakery sa Barangay Pidak. Kaya pinabili ko yung asawa ko ng mga tinapay na pang merenda sa bahay. Diretso uwi na rin naman kami pagkatapos nun. Kaya hanggang dito na lang muna tayo for today's video. 2 fingers sa akin!